Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayo ditong the Devil, Four of Pentacles, Strength card. Wala pa tayong bida dito. Wala pa lumalabas na card. Tingnan natin. Kung sino kasi depende kung sino yung bida. Pwedeng yung mismong Taurus or someone na malapit sa kanya. So, malalaman natin kung may lalabas na court card. Kung wala, di Taurus talaga to. Saka basta depende. The Devil can clarify ng Wheel of Fortune, kaya lang sobrang liwanag pala nito. Teka. Kaya lang, ayan, tumilim. Teka lang, ayusin ko lang to. Ayan. So, the Devil can clarify ng Wheel of the Year. Wheel of Fortune, Wheel of the Year. Ito, this card. Teka. Maganda kung dagdagan ko ng ibang detalye para masabi ko kung ano bang subject dito. Description lang kasi to pero walang subject. So, subject, tingnan natin kung relationship, career, friendship, biological family, kapitbahay, etc. So, meron tayo dito ang ring. Bouquet, book. Ay, anong topic? Relationship. Kasi kung makikita nyo, bilog din yon. So probably may someone na nagbalik from the past. Parang nabuhay ulit dito sa death card. Na-deads na yung connection pero nabuhay ulit. Kasi na-deads na to. Ito. Cycle nga parang umulit. Bumalik, ganon. Tayo. Bouquet. At book. So, ang dating sa akin, yung the devil? Kanina. Ito'y all about someone. Someone from the past na nagbalik. Probably ex-partner. Na parang nagkakamabutihan ulit sila ng loob. Di pa naman sila, pero palihim silang nag-uusap. Ayun. Kumbaga bumabalik ulit sila sa
tawag dito, yung palagay ang loob nila sa isa't isa, lagi sila nag-uusap, ganun. Pero hindi pa sila. So again, nagkakamabutihan pa lang. Aha. So whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, tingnan natin anong susunod na senaryo. Saka sabi ko nga kanina, wala pa tayong bida. Kung kayo ba mismo to, Taurus, or kakilala nyo. Ano to? Sinterklaas. 5 ay Hierophant. Ito 3 of Pentacles. So from 4 of Pentacles, so at least, di ba? Nauna yung 4 kaysa 3. Kaysa yung 3, naging 4. Kasi ito naman talaga kinaklarify natin. Ano to? Well, ang dating sa akin, kahit na may ganoong senaryo, kanina, di ba, nagkakamabutihan sa ex, kakausap pa sila nung ex niya for some reason, nag-connect sila ulit. Ngayon, ang dating sa akin, wala namang balak i-let go nung tao dito na kumakausap pa sa ex niya. Wala namang siyang plano sa ngayon na iwan yung partner niya, since nagkakamabutihan pa lang naman sila eh. Okay? Di ba siya baliw doon? So sa ngayon, ang dating sa akin, hindi niya bibitawan tong karelasyon niya, sila pa rin. Ngayon, strength card tayo. Ano kaya yun? Ay, dalawa pala, magic. Pag ganun ko, dalawa pala. 9 of gifts, 10 of gifts. Oh, 9 of cups. Ay, gifts. Mga ba itong gifts na ito? Pentacles. Ha? Pentacles nga ba? Oo, gifts ay pentacles. Bihira ko kasi gamitin to eh. Huling gamit ko pa nga nito nung December 2024 pa. Hindi ko naman nagamit nung December 2025 kasi hindi ako masyadong nakapaggawa noong bare months. May mga inasikaso ko, hindi na ako nakapaggawa ng video. So ngayon, late ko na nalabas pang Christmas na cards. Hayaan nyo na. Maganda pa rin naman siya tingnan. Masaya. Kumbaga, kapag Christmas. Kahit di Christmas eh. Anyways, nalimutan ko nga. Kakaiba kasi itong deck na to eh. Kahit ito to, tingnan nyo, the Krampus, diba? The devil yan, pero iba yung soul. Iba yung nakasulat, diba? Ito gifts, nakalimutan ko na nga. Yung candles, ito pala ang cups. 7 of good cheer. Diyos ko po, cheer. Canes, ano tong canes? Swords yata to. So, ngayon ko lang ulit binuksan, ginamit tong card na to, kaya nalilito ako. Timo to, oh. The Mary Lead. Ayun, basa dito. Diyos ko, sumakit ang ulo ko. Lead yata to. Ovid. Or High Priestess to. Kasi to. So, gifts ay pentacles. Ang cheer, good cheer ay cups. So, tingin ko yung canes kanina ay swords. Yung canes.
Ito yung ganun, oh. Swords at yung ano, wands ay literal na kahoy. Ito canes, oh. Siya yung swords. Yung candles ay wands. Anyways, so gifts, di ba, pentacles. Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, Thought Strength card. So, malamang-lamang, ito na yung ano, future outcome. Okay? Maganda naman, kasi strength card yun. So, ibig sabihin, strong, going strong. Yung connection, since nandito din naman yung ano, Ten of Pentacles at tawag doon, Nine of Pentacles at Ten of Pentacles, na maasahan natin ang stability, loyalty, security. So, kahit na pumasok sa eksena yung ex, hindi naman magiging sila. Although, nagkakamabutihan siguro as friends na lang talaga. Hindi na nag-bloom. Thankfully. So, ganun dating sa akin, mananatili ang loyalty nung someone na nag-connect doon sa ano, ex niya. So whether kayo ba mismo yun or person niyo. Pero walang lumabas na court card, diba? Di literal na Taurus to. Yun nga lang, di natin masabi kung sino yung nag-connect. Kung kayo ba mismo yung magko-connect sa ex niyo or person niyo yung magko-connect sa ex. Pero isa lang ang direksyon. Kung sino man yung magko-connect or reconnect sa ex niya, hindi yun magpo-progress into a relationship. Hindi nag-bloom. So, ibig sabihin, siguro nagkausap lang, na-miss ang isa't isa, ganun lang. Tapos, hindi nasundan yung message. Hindi na sila nag-usap ulit. Or nanatili na lang silang friends. Where again, since relationship reading to, happy ending. Kasi, ayun nga, since nandito yung 9 at 10 of Pentacles, ang dating sa akin, maasahan natin ang dedication nung tao dito sa kanyang partner, in a way na naisip niyang maging loyal dapat. Kasi yun naman talaga ang dapat, di ba? Maging loyal dapat kasi yun naman talaga ang tama. Okay? Ten of Pentacles. So, ganun dating. Or, pwede rin kasing ano to. Pag thank you sa universe kasi syempre, nanatiling loyal yung partner, di ba? Kaya ayun, strength card. Naging strong. Anyways, dito na tayo sa ano, clue. Ito yung clue. So, yung clue natin ay iikot sa possible partner ng Taurus sa reading na to. Isa sa air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Ito Magician, Virgo, Gemini, specifically Gemini. Ito kapwa Taurus. Ngayon, kung hindi man para sa inyo itong reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya. Isa sa Cancer. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito, umulit lang, water sign ulit to. Cancer, Scorpio, Pisces. Pero specifically Cancer siguro nasabi ko yan. Ito, Gemini.
Ayun, dito naman tayo sa clue. Pang masasabi nito ay clue. Another deck. Nabihira ako gamitin. Ibang senaryo. Ano yun? Enthusiasm, desire, parang ganun lang din yun. Ano kayang topic dito? Parang may interest gawin dito yung Taurus. Ano to? Coffin. Oh. Pet. Ay, pet dog. Depende. Case to case basis. Sabihin natin nawalan ng dog. So, pag sinabi mong nawalan ng dog, literal na nawala. Pinamigay. Or na-deads. May coffin tayo doon eh. So, parang nawala. Or baka wala talaga. So, kung ganun man ang senaryo na wala talagang dog, wala talaga. Literal na wala. Ito naman, na-loss or nawala. Naligaw o ganyan. Ano pa ba? Nagkasakit na deads. Namatay. Ngayon, yung interest dito ay parang bumili ng bago or manghingi ng bagong aso or mag-alaga ng bago, in short. Mag-alaga ng bagong pet. Specifically dog. Kasi pet din to eh. Parang gusto mag-alaga ulit or mag-alaga for the first time. Ganun the thing. So may someone, probably Taurus or anyone na malapit sa inyo. Kung wala talagang hilig sa pet, yun nga, someone na malapit sa inyo ay baka makahiligan ang pet. Ngayon, kuha tayong bago. Ano naman to? Success. Anong kulay to? Ang cute. No? Ako lang nakitan. Violet na pink na yan ba to? Wala lang. Ang ano, ang rare. So, ganda na ko. Rare ng kulay. Ito, literal na violet eh. Na parang pink. Violet na pink. Ito, pink, violet. Parang pinagsama mo to. Na brown. Anyway, sabi dito, success. Ito, wisdom. Ay, tungkol saan to? Oh, fish, oh. Kaya lang, di natin alam anong susunod. Pero, regardless kung negative o positive yung lalabas dito, positive pa rin. Positive itong mga sinabi dito. Regardless kung ano lumabas, positive pa rin. Tingnan natin. Oh, di ba? Negative. So, regardless kung negative to, maganda to. So, ang dating sa akin, yung wisdom nang galing dito sa clouds, kasi conflict to eh. So, for some reason, karon ng sabihin nating financial issues. Ito. Financial issues. Na para bang makakabangon ulit ang Taurus. So, paano? Depende sa kanya. Kung paano niya i-view itong kalbaryo sa buhay niya into positivity. Ganon. May mga senaryo kasing ganon na imbis na panghinaan ng loob, mas gumagawa ng way para i-turn yung pangit na scenario into positive, like music, di ba? Kung mapapansin niyo, mga sad yung kanta, tapos dun sa sad na kanta, lyrics, buhay niya. Example lang. Kumita siya, ay kasi maraming
nagandahan dun sa lyrics niya siguro, or sa rhythm, or sa sounds, ganun. Or sabihin natin, in pain yung tao. Ayun, yung sama ng loob niya, pinainting niya, nagkaroon ng magandang creation, yung kanyang galit or sama ng loob. So, maraming nagandahan sa creation niyang painting, case to case basis niya. May iba naman, like nung pandemya, kung saan wala talagang business nag-lockdown di ba? May iba na naging successful pa rin, di ba? Galing nga So, ganun dating. Parang blessing in disguise para sa iba. So, in short, kung sakali man na magkaroon ng financial issues, makakabangon pa rin. So, hindi ko alam kung paano, pero may success dito. Kumbaga, yung nangyaring negativity sa topic ng money, magsisilbing wisdom. Okay? Para hindi na ulitin or para mas mag-improve. Depende nga sa Taurus kung paano niya i-view yung negative situation into positivity. Ngayon, 21 minutes na to. Dito na lang tayo sa last deck ko. So, babasahin ko na lang tong last deck ko para mabilis. Sumama pa to. Huwag na natin kunin, baka ma-negative pa. Saka wala naman siyang kinalaman sa reading. Kaya di na natin siya isasama, although sumama siya. So again, babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. Protection. Create a safe space. Within this circle, you are protected and empowered. Ito, eclipse. Dance with your shadows. Discover hidden aspects of yourself in the darkness. At ang huli, threads. So sabi, weave the threads of your dreams. Your thoughts shape your reality. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.